Balita ko meron daw bagong dating sa Honda Paranaque. Yung bagong CBR 500R na e-clutch na. Kaya tara, silipin natin. Tagal din natin hindi nakapasyal sa Honda Paranaque. Kaya aside dun sa bagong dating na CBR 500R, tingnan natin kung ano pa ibang meron. Doon pala sa mga nanood ng huling video natin, yung dapat ituturing mode ko na tong NCY torque drive. Mali pala yung ginagawa ko, pasensya na. So dapat pala doon pa rin sa same na butas ilalagay yung yung pin. Ang dapat gawin, tanggalin mo na lahat, tapos iikot ko yung yung female torque drive. Then doon sa same na butas ko ilalagay yung pin para naman doon sa curve gap. Mali pala yung pinapasukan ko na butas kaya hindi kasya. Pero don't worry, subukan ulit natin yun. Mas ini-enjoy lang natin muna ngayon tong sport mode. Alright, nandito na tayo. Honda flagship Paranaque. Katabi lang to ng Honda Safety Driving Center. Yun yung XADV may CBR 500R na dito Kaya sa showroom tayo. So again, buti na lang naka-Ayuchi BX tayo. Para kung paparado tayo in public, pwede natin tanggalin yan kasi naka-quick release mount. Ganun lang kasimple. Tapos pwede mo na ilagay sa U-box. Yan, safe na yan. Na maganda dito, may cover din yung cable. Para kung bigla ang umulan, hindi expose yan. Takpan lang natin. Yan guys, may cover na. Alright, andito na tayo. Second floor tong mga big bikes. Yan guys, tara. Let's go. Tingnan natin kung anong meron dito. Alright, so ito na yung bago. Honda CBR 500R e-clutch. Tingnan natin. Standard pala to. Ito yung e-clutch variant. Diyan yung makikita. Ito isang to e-clutch din. Mamaya ko na sabihin kung magkano to. Pag-usapan muna natin yung specs. Unahin natin sa displacement. 471cc to. Liquid cooled parallel twin engine. Ang max power naman ito is 46.9 HP at 8,600 RPM and 43 Nm of torque at 6,500 RPM. And 6-speed manual na to, of course with e-clutch. Pagdating naman sa front suspension, naka 41mm Showa yan na separate function fork, big piston, and sa rear suspension naman, ProLink monoshock with 5-stage preload adjustability. Naka twin 320mm disc naman to with radial mount 2-piston caliper and 2-channel ABS na rin. Single 240mm disc naman sa likod with single piston caliper. Yung pagdating naman sa gulong, naka Michelin Road 6 na to, 120/70/17 sa harap and 160/60/70 naman sa likod. Pang diinan na kaagad yung gulong mo dito, hindi mo na kailangan palitan. Kasi guys, ang seat height pala nito is 785mm. Pakita ko sa inyo kung ano itsura pag sumakay ang 5'8". Alright. So again guys, I'm 5'8". Minimal tip to, dalawang pa nakababa. Pag nag 1 foot down ako, flat foot naman, may bend pa sa tuhod. Goods na goods to. Hindi siya sobrang sub-sub Tamang-tama lang. And sport touring pala to guys, kaya hindi kayo ganun pa sub-sub dito. So kahit i-long ride nyo, hindi masyadong mananakit ang likod nyo dito. Wala pang baterya guys tong bago. Pero yung panel naman ito, parehong-pareho lang nung mga road sync panel. Nung CB650R, NX500, ADV160 road sync. Tapos yung fuel capacity pala nito guys, 17.1 liters. So marami na rin. And as per Honda, ang fuel consumption nito, 28.6 kilometers per liter. Pero syempre, depende na sa driving habit nyo yun. Pagdating naman sa mga switches, same pa rin. Parehong-pareho lang yun ng ibang Honda big bike. Ito yung passing light switch. Ito yung toggle ng HSTC o traction control. Ito yung pang-toggle mo sa panel, busina, and signal light. Sa kabila naman, itong kill switch, hazard, tsaka starter. And all LED na rin yung ilaw nito. Kamukha ng stock ko sa ADV, no? Ito naman guys yung itsura ng likod. Sobrang sporty, no? Sana soon matest ride natin to pag nagkaroon sila ng demo unit o kaya pag nagkaroon ng test ride event. Pagdating naman pala guys sa presyo, itong 2026 na Honda CBR 500R is 415,000 pesos. For me, sulit na yun. Sobrang ganda pa ng kulay nito. Para kang may mini Fireblade no? Ito namang standard variant, 2024 model daw pala to. Ito naman ang presyo is 400,000 pesos.
Again, the only difference is walang e-clutch to. Kaya ako yung tatanungin nyo sa 15,000 pesos na difference. Dito na kayo sa e-clutch variant. Sobrang convenient and ang sarap gamitin pag naka e-clutch. Meron din sila dito ng bagong CB650R. Ito yung bagong kulay na pula. And e-clutch na rin yan. And ito naman 565,000 pesos. Kung hindi mo trip yung pula, meron naman sila nitong blue. Ang angas din itong matte blue no? And e-clutch na rin to. So mapapansin nyo, parehong-pareho ng screen yan nung CBR 500R. Same din ng mga switches. Ang difference lang dito, nandito na sa kill switch yung starter. Daanan lang natin lahat para kung meron kayong hinahanap na big bike. Tapos kung makita nyo dito, pwede nyo nang pasyalan. Ito naman guys, mga cruiser type. And ito guys, dream bike natin. XADV, 850,000 pesos. Yun na ang kulay nito, no? Matte gray. Tapos papalitan mo ng aftermarket na muffler, no? Acra o kaya Terminioni. Dito naman pala guys, marami. Kompleto pa sa kulay. Pero ito yung pinakagusto kong kulay ng XADV. Yung parang pearl white. Glossy, ganda. Yan again, ito yung matte gray. And meron din sila nung glossy black. Ito naman guys yung bagong NX500. Yung e-clutch na. Ayan o. And guys, sold na pala to. Tapos nag-request si customer. Pinalagyan na kagad ng crash guard, ng aux light. So pag dito kayo bumili sa Honda Flagship Parañaque, yan, pwede kayo mag-request. Hanapin nyo lang si Sir Jos yan. And guys, for sale na rin pala yung mga demo unit nila dito sa Honda Flagship Parañaque. Pakita ko sa inyo, tapos share ko na rin kung magkano, baka may interesado. Unahin natin guys dito sa Rebel 1100 2025. Tingnan nyo naman yung screen niya, napakaganda. 5,236 kilometers. Again, 589,000. Sulit na sulit, no? Guys, ito namang CB1000R. Ang mileage ito, 4,200 pa lang. Parang bumili ka ng bago. And ang presyo nito guys, 590,000 pesos na lang. Grabe, sobrang sulit. Parang gusto ko bigla ibenta si Z9 Kasi ako na kukuha nito. Dito naman tayo sa labas guys. Itong CB650R nila, e-clutch na yan 10,100 kilometers ang mileage. Ang price ito is 436,000 na lang. And ito namang XADV guys, ang mileage is 15,000 kilometers, 622,000 pesos. Swerte na makakabali nito guys. Nagamit ko na yan before And goods na goods pa to kahit demo unit. Pakalambot ng upuan yan. Ito guys yung gulong, tingnan nyo. Hindi pa naman palitin no? And guys, pag binili nyo pala tong CB650R e-clutch, may libre na yan na Newbie Ride sticker. And last naman guys, tong NX500. Pero hindi pa e-clutch yan Ito naman guys, 330,000, 6,000 kilometers ang mileage. Kung gusto nyo ng pang-adventure, sarap din gamitin ito. And may bar na rin dito yan. Pwede kayong magkabit ng motorcycle dashcam. And para sa akin, kahit hindi e-clutch to, goods na goods pa rin Kasi na-test ride ko na rin tong NX500 na to. Sobrang nag-enjoy akong gamitin. Balik tayo sa loob guys. Ganda rin ang pagkapula ng 350 no? Parang may pagka candy red. May mga ADV 116 sila dito na bago. Ito yung color green. So ABS type to. Meron ding glossy white. So ABS type din yan. Kasi yung road sync is yung matte white. So sa mga naghahanap ng ADV 160 meron dito. And talagang tinatawag ako nitong ADV 350 Tatlo pa sila Ano ba? Benta na ba natin si 160 para mag-upgrade? May mga PCX din sila dito. Ito guys, matte white. Ito guys, rally bike. Sa mga mahilig mag-off-road. Meron din Click 160 na white. Meron din black. Marami silang Click 160 ngayon Ito may 125 V4. Kaso nga lang sold na. Pero meron pa silang black tsaka white. Mga standard variants to. Wala sila nung Smart Edition. Meron ding Honda Navi TMX 125 and meron ding Winner X. Ayun. Kung hindi mo gusto itong puti, meron ding red. So kung pupunta kayo dito guys, hanapin nyo lang si Ma'am Evelyn, si Ma'am Ella, tapos si Sir Josh, nakita nyo na kanina. And kumuha na rin pala tayo ng oil guys, itong Pro Honda. Ito kasi yung pang ADV 160 talaga, yung 10W30. Mag-change oil video naman tayo soon. Siyempre dapat may kasama na rin gear oil. Pro Honda rin. So yan guys ang gagamitin natin. Balik lang natin itong YouTube BX. Ganun lang kadali and kabilis ikabit.
Alright. So again, doon sa mga interesado sa mga demo unit na pinakita natin kanina, mag-message lang kayo sa Honda Flagship Paranaque. Para sa akin sobrang sulit yung yung Rebel 1100 tsaka yung CB 1000R. Ang baba ng mileage eh. Yung Rebel 1100 5,000 kilometers lang. Tapos yung CB 1000R naman 4,000 kilometers. Yan sa tingin ko negotiable pa naman yung mga presyo nun. So kung talagang interesado kayo, again message lang kayo. Sabihin nyo napanood nyo sa video ni Newbie Rides. Baka maka-discount pa kayo. So sana matest ride natin soon yung CBR 500R. Kasi nung pag-upo ko, nagulat ako, sobrang komportable eh. Kasi nga naman sport touring pala. Akala ko kasi parang Fireblade eh. Nung nagamit ko kasi yun, yung Fireblade, sumakit likod ko. Talagang kasi yukong-yuko ka. Dito sa CBR 500R, hindi ganun ka-aggressive yung riding position mo. So sabi ko nga kanina, kahit ilong ride mo yun, tingin ko hindi naman sasakit likod mo. Alright, quick vlogging na rin pala ako. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa atin, please click the subscribe button below and like and share the video. Alright, so maraming salamat sa mga sumama sa pasyal natin today. Sana nagustuhan nyo yung mga motor na feature natin. Kita-kits tayo sa next one. Ingat kayo lahat palagi. Always ride safe. Peace out.